It's another day gala going to Kaibiyang Tunnel. Actually, kagabi pa nga lang, undecided kami kung saan kami pupunta. And ayun, hinayaan ko na lang na si Sherwin yung mag-decide about sa aming pupuntahan since ngayon lang din talaga kami nagkaroon ng free time together. Akala ko nga literal na Kaibiyang Tunnel lang talaga yung istapan namin dyan. But ayun, a little bit trivial lang din. And along the way, dun ko lang ulit nalaman yung reason kung bakit pupuntahan namin tong lugar na to. Akala ko literal na Kaibiyang Tunnel lang talaga yung pupuntahan namin. But meron kami kasing specific spot doon na kung saan yung spot na first hug ko sa kanya after niyang magpakilala sa parents ko, di ba? Daligaw era ba, ganon. Literal na flashback lang lahat ng mga nangyari na to. Wala kaming ginawa kundi mag-take ng picture, same spot, same position. Hindi ko ma-put into words yung nararamdaman ko that time. Pero isa lang yung naiisip ko na napakabilis ng panahon na kailan lang, casual lang kami na magkatrabaho, tapos naging magkaibigan, nagra-ride magkasama, nag-comforting kami sa isa't isa ng heartaches from the past, and then hindi mo aakalain na kami pala yung tinadhan. Grabe yung plot twist kung iisipin mo lang, like, literal bang maiisip mo na kami para sa isa't isa. And naalala ko lang din, talagang literal na inaasar pa kami sa isa't isa during working days talaga namin sa 7-Eleven. Tapos naalala ko din kung gaano ako galit na galit sa kanya. Literal na the more you hate, the more you love ayo. But one thing I'm sure is, siya yung pinakamagandang nangyari sa buhay. Kinikilig na naman yan habang pinapanood to. I know there are times na hindi perfect yung samahan. There are times may tampuhan, away, but thank you for always choosing me sa lahat ng toyo na meron ako or even sa misunderstanding na meron tayo. Thank you for patiently waiting for me with respect at sa palaging pagtanong ng mga bagay na gusto ko sa buhay. Hindi mo man maibigay ang lahat ng material na bagay sa mundong to, but one thing is for sure na sobrang grateful ako is binigyan mo ako ng calm and peace of mind sa relationship na to. Thank you for allowing me to experience things beautifully, not in a controlled way but in a free way, kung saan nangingibabaw ang pagmamahal at pagtitiwala. Thank you for being my resources para makita kung gaano pa kaganda yung mundo and kung gaano kasarap pang mabuhay. Diba? Parang hindi pa rin tapos yung wedding vows. Anyway, back to our gala serye. Just a quick chika lang din. Alam niyo bang that time, sobra yung iyak ko dyan kasi meron kami nakita dyan na medyo may edad na nagka-tricycle driver. Tapos ang sakay niya sa loob is lola na din. So, bali yung lolo kasi is driver ng tricycle and then nabangga sila ng motor. Actually, kasalanan naman ng tricycle driver kasi sa pagliko niya pa lang, nauna yung pagliko bago yung paglingon. And since marami nga mabibilis ditong motor, ayun nga, natanggal yung pinaka-shield nung parang tricycle dun sa harap. Kasi nga, nagdire-diretso yung motor and natamaan yung pinaka-head ng tricycle ni tatay. Siyempre, as we expected, talaga magagalit din yung motor which is yung nakabangga nga. Yung hindi ko lang talaga kayang matake is yung bumalik pa talaga yung motor para banggain ulit yung tricycle kasi nga galit na galit talaga siya. Given na valid yung galit niya, but it doesn't mean na valid manakit pabalik. Especially humingi naman ng tawad si tatay that time. I know, hindi sapat na mag-sorry agad para mawala agad yung galit natin deep inside. Wala akong gustong sisihin sa nangyari kasi both parties ay may maling ginawa, but ang alam ko lang, mas nangibabaw yung lungkot, yung takot, and awa para dun kay tatay na tricycle driver kasi masyado na silang mahina para lumaban. Just imagine how far we can do just to fulfill yung galit na feeling natin inside na pwedeng humantong sa kapahamakan ng iba at ng maging sarili natin. In general speaking, isa siguro sa pinakamalaking dahilan kung bakit maraming relasyon ang nasisira ngayon ay hindi dahil walang pagmamahal, kundi dahil walang maayos na komunikasyon. Minsan kasi imbis na pag-usapan yung problema, mas nauuna yung galit, mas nauuna yung pride, mas nauuna yung emotions kaysa understanding. Samantalang minsan simpleng ayos ka lang ba, pag-usapan natin to, ano pwedeng natin gawin para maayos to, could really save the relationship from falling apart. Kasi hindi naman lahat ng problema kailangan palakihin. Hindi lahat ng misunderstanding kailangan tapatan ng malamig na treatment, masakit na salita, o pananahimik. Sometimes people don't need anger. They need assurance, they need calm conversations, they need someone willing to listen without making them feel attacked. Pero ang hirap minsan, no, kapag nasaktan tayo, automatic gusto nating gumante. Gusto nating manakit pabalik. Gusto nating pairalin yung pride para hindi tayo magmukhang talo. Pero tanungin mo yung sarili mo, nabawasan ba talaga ang pagkatao kapag nagpapakumbaba? Kapag kalmado ka nakikipag-usap, kapag pinili mong intindihin muna bago magalit, or maybe that's actually maturity. Because real communication is not about proving who's right, it's about protecting the relationship from unnecessary pain. Hindi naman basihan ng pagmamahal kung sino ang mas mataas ang boses. Hindi rin sukatan ng strength yung marunong manglamig o mangiwas. Sometimes, the strongest people are the one who knows how to stay calm during misunderstanding. Yung marunong magsabi ng nasaktan ako pero gusto ko pa rin ayusin to. Hindi tayo magkaaway, magkasama tayong lumalaban sa problema. Because at the end of the day, relationships are not supposed to be battled with two people. It should be two people against the problem. Kasi kapag parehong pride ang pinairal, parehong masasaktan, parehong mapapagod at unti-unti mawawala ng koneksyon. But when the one chooses humility, understanding begins. Healing begins, peace begins. And honestly, hanggang sa pakiramdam kapag pareho kayong marunong makinig, umintindi at magpakumbaba para sa isa't isa. Because love grows where communication feels safe.
yung relasyon na kahit may misunderstanding, hindi kailangan sumigaw para marinig. Hindi kailangan mang iwan para lang mapatunayan yung punto. Just two people willing to communicate, willing to understand, and willing to fix things together.